Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Rebranded na Eat Bulaga host na si Buboy Villar, palaban na tila may buwelta at banat kay Henyo Master Joey De Leon. Nag-viral sa social media si Buboy Villar matapos niyang gumawa ng cryptic post tungkol sa mga taong bitter. Sa isang maikling post sa Threads, sinabi ni Buboy na mas mabuting maging better kaysa bitter. Ito ay ayon sa kanyang maikling mensahe. Piliing maging better kaysa bitter, ani Buboy Villar. Itinuring ng mga netizens ang post ni Buboy bilang isang buwelta laban sa E80 host na si Joey De Leon na gumagawa din ng mga cryptic post laban sa Eat Bulaga at Television and Productions Exponents or TAPE Incorporated. Ginawa rin ni Buboy ang nasabing mensahe ilang araw matapos banggitin ni Joey si Buboy sa isa sa mga episode ng Sugod Bahay nang magbiro ang veteranong komedyante tungkol sa isa sa mga dancer na may pagkakahawig sa Eat Bulaga host. Matatandaang nagbahagi si Joey De Leon ng kanyang larawan kasama ang AI na si Ellen of Hollywood sa Give Me 5 portion ng E80. Si Ellen ay ang isang ginawang character gamit ang artificial intelligence na nagpapaalala sa mga kalahok sa Gimme 5, laro ng mahenyo ng E80 tungkol sa mechanics ng bawat round. Sa caption, sinabi ni Joey De Leon na kamakailan lang ay tinanong si Ellen kung ano ang kanyang opinyon sa telebisyon tungkol sa kanyang sikat na Laban Lang expression. Pagkatapos ay ibinahagi ni Joey De Leon ang dapat na tugon ni Ellen. Nang tanungin si Ellen of Hollywood what she thinks of television bukod sa Laban Lang, she quipped, "Fake apakan lang," with wink tongue emoji, ang caption ni Joey De Leon sa kanyang post. Noong nakarang araw ay tila may patama rin si Henyo Master Joey De Leon kay Yorme Isko Moreno. May bagong cryptic post si Henyo Master Joey De Leon sa kanyang Instagram post na pinaghihinala ang patama kay Yorme Isko Moreno. G na Jetly, Ginway na legit. Dihens Gidtali, hindi tagilid. Ang bago at pinag-uusapan na Instagram post ni Joey De Leon noong linggo ng gabi, August 20, 2023. Kaya palaisipan sa kanyang mga taga-subaybay ang naging mitya para muling magpatutsada ang controversial co-host ng E80, ang noontime variety program ng TV5. Naniniwala ang mga taga-suporta ni Joey na may insidente o issue na nagudyok sa kanya para ibahagi sa lahat ang cryptic post na ginamit niya na caption sa larawan ng lahat ng mga host ng E80. May mga nag-iisip na baka si former Manila City Mayor Isko Moreno na may sariling segment sa Eat Bulaga na G sa Gedli ang pinatutungkulan ng Instagram post ng comedian at TV host na tinaguriang Henyo Master. Pinuna ng ilang netizen si Buboy dahil sa kanyang mga thread na hindi raw mapapantay ng host ang legacy ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Much better pag pinalitan nyo title ng noontime show nyo. Sigurado, mababawasan ang mga bitter. Netizen RB said, "Ha, mas higit sa iyo yon. Mga taong pinapatamaan mo niyan. Milya ang pagiging better nila sa'yo." Ang komento naman ng isang netizen na si Etchet. Sino ba ang dapat maging bitter? Ang baguhan na kakarampot ang viewers o ang veteran na sa TV, sandamakmak ang viewers? Ang sabi naman ng netizen na si Emil. Kabilang si Buboy sa kasalukuyang host ng Eat Bulaga sa GMA7. Kaya naman, naging tampulan din siya ng komento at pambabatikos lalo na mula sa supporters ng TVJ at mga naunang host ng naturang noontime show na kasalukuyan ng nasa TV5 sa kanilang show na E80. Sa kasalukuyan ay si Buboy ang kasama ni Yorme Isko Moreno sa kanilang segment na G sa Jedli kung saan naglilibot sila sa iba't ibang lugar upang mamahagi ng pera. Si Buboy Villar ay unang nakilala sa mundo ng showbiz nang mag-audition siya sa Lil Big Star. Naging bahagi siya ng teleseryeng Jezebel noong 2008. Ilan sa mga pelikulang naging bahagi siya ay sa Supa Palicious, Shake, Rattle and Roll X, Ang Panday, Zaido, Pulis Pangkalawakan, Darna at Panday Kids. Taong 2016 nang maging magkarelasyon si Buboy at ang ina ng kanyang dalawang anak na si Angeline Gorins. Nagsama sila sa isang bubong taong 2017. Taong 2017 naman pinanganak ni Angeline ang kanilang panganay na anak.
Engaged na sila noon at nagbabalak ng magpakasal sa US. Ngunit nito lamang 2020 nang aminin nilang nagkahiwalay sila. Narito naman ang opinyon at pahayag ni Sir Spencer Lacalle tungkol kay Buboy Villar at Yorme Isko Moreno na mapapanood din sa kanyang YouTube channel na Spencer Lacalle. Alam mo kasi, sa taas ng pagtingin natin kay Mayor Isko, bilang isang magating na mayor, bilang isang magaling na mayor ng Manila, at bilang isang presidentiable, parang ibinababa niya yung level ng kanyang kasi bakit ka mangangantyaw? Kung nangangantyaw ka, bakit mag-i-issue ka, hindi natin alam, pero kung talagang kantyaw yung sinasabi niya ng Pepsi, hindi bagay hindi bagay sa isang Mayor Isko na ile-level mo yung sarili mo dito kay Buboy Villar, Ako, ang sinasabi ko, yung kanyang mga sinasalita is parang gumagaya na siya kay Buboy Villar na isang balasubas, at bastos. At actually, nung nambastos nga si Buboy Villar do sa matanda ay hindi nga kumibo si Mayor Isko, Kasi siyempre ganyan tayo mga tagahanga, kung minsan hindi na natin nakikita na yung ating hinahangaan ay nakakagawa na ng pagkakamali, whether sinasadya ba o hindi. Dito kasi sa kaso ni Mayor Isko, ang image niya kasi is magalang, at hindi alaskador, hindi siya mambabastos o hindi siya magbibigay ng issue na wala siyang matibay o basihan para lang sabihin yung isang bagay. Tandaan nyo, lahat ng sasabihin ni Mayor Isko, ako bilang isang dating supporter, nung una, binabantayan ko lahat ng sinasabi niya kasi hindi naman dahil ako'y sumusuporta sa kanya ay lahat ng sasabihin niya ipapasok ko sa kaliwang tenga ko, palalabasin ko sa kanan. Of course, sinsala ko rin yun kasi kaya ako nga siya hinahangaan. Dahil doon sa magagandang ginagawa niya at sa magagandang sinasabi niya. Ngayon, kung makakarinig ako ng hindi maganda, hindi naman po pwede. dahil tagahanga ako ng isang tao, mali na yung sasabihin, nahangaan ko pa rin. Hindi naman tayo ganun. Siyempre, may mga taong ganun, Ngayon, kaya ako sinasabing parang tumutulak katulad na siya ni Buboy Villar, marami na kasing bagay yan na ginawa si Buboy Villar. At si Buboy Villar ay body-body niya dun sa segment. Dapat si Mayor Isko ay pinagbabawalan niya o pinagsasabihan niya si Buboy Villar. Hindi yung ginagaya pa niya, yung ginagawa ni Buboy Villar. Unang-una, kung babanggitin mo yung Pepsi, alam nyo naman na yan ang ini-issue sa kila Tito Vic and Joey, 1980s pa yata yan. At wala namang basihan, It's just a plain chismis, At wala namang napatunayan sa korte, Hindi niya dapat binubuka yung bibig niya bilang isang Isko Moreno, bilang isang Mayor Isko Moreno at bilang isang presidentiable. Hindi tayo dapat nakakarinig sa kanya ng gano'n. Kasi ang punta niya, ang ipinunta niya dyan sa Tape Bulaga is para tumulong at magpasaya, hindi para pababain yung kalidad ng kanyang credibility, Salamat, Risa, Dexter Beltran, yan, shout out sa'yo. Ngayon, yung iba kasi nagtataka bakit parang hindi natin binabatikos dito si Isko Moreno as a mayor, as a presidentiable dati, Ang sinasabi ko lang dito, bakit parang nilalamon na siya nung instead na ang mahatak niya rito nasa kagandahang asal ay si Buboy Villar, parang siya yung nahahatak ni Buboy Villar. It is because ba kailangan niyang gawin yon dahil
kailangan sa show o you know, hindi kasi ganun ang pagkakakilala natin kay Mayor Isko. Siyempre, maninibago tayo, no? Kung ganun ang magiging panlaban niya para mag-rate, lalong hindi tataas yung rating niyo kasi instead na kasi ako ini-expect ko diyan kay Mayor Isko is maging mahaba ang kanyang pasensya kasi napunta siya dyan sa programa na yan na talaga namang napakaraming baser at may problema talaga yung programa na yan dahil doon sa pangalan. Ngayon kung sinadya yan ni Isko, ngayon kung babanat siya ng ganun, baka naman ibalik sa kanila na teka muna, nangaasar kayo ng Pepsi. Baka mamaya ibalik sa inyo yung kaso nitong may-ari, mismo yung may-ari. Magdahan-dahan kasi kayo, mga kasi napipiko na siguro napipiko na rin siguro sila. Ako naintindihan ko naman na napipikon kayo. Wala kayong magagawa. Pinasok nyo yan pero alalahanin mo, may risko na meron kang mga supporter na ewan ko kung may pakialam ko kung pinapahalagahan mo pa yung mga supporter mo nung as a politician. Siguro nga, dahil sabi mo nga hindi ka natatakbo, baka okay lang sa'yo na ang maging supporter mo na lang ngayon ay yung mga nandiyan sa Tape Bulaga at yung mga supporter mo sa politics ay baliwalain mo na kasi hindi ka naman nga tatakbo sa politika, di ba? Ang sinasabi ko dito, ngayon, kung kami o ako mismo, kung ako mismo personally, at ganyan ang magiging panlaban mo sa na medyo alam mo naman na dating mayor na hindi mo pwedeng pang-asar yan sa kasi wala naman walang di ba? Yun ang punto ko dito. Ngayon, yung kay Mayor Isko, yung sinasabi niyang Pepsi, siyempre, yung iba kasi, bakit niya babanggitin yung Pepsi? Kung talagang hindi sabihin na natin inaasar siya, sige. Bakit naman ipaparis mo yung sarili mo? Unang-una, kaya ka nagpunta dyan, ang sinasabi mo, trabaho lang, gusto mo lang magpasaya at makatulong. At ang sinasabi niya, mahaba ang pasensya niya. Paano mahaba ang pasensya mo? Pumapatol ka na rin, di ba? Hindi mo ine-expect sa isang Mayor Isko Moreno yung mga ganong banat, no? So talagang nakakababa nakakababa siya ng pagtingin kasi parang babae lang yan, ang taas-taas ng tingin mo tapos makikita mo hindi pala, yung mga ganon. Madi-disappoint ka, parang kaya nga sinasabi ko nung una pa lang na pumasok siya, hindi niya kayang iangat ang Tape Bulaga. Si Mayor Isko ang ibababa ng Tape Bulaga, which is sa tingin ko, yun yung nangyayari. Kasi may mga supporter na siya na kung minsan hindi na rin siya maintindihan. Di ba? Lalo na kung yung iba sinasabi, kakandidato daw si Mayor. Pero dahil nga sa laki ng paniniwala ko kay Mayor, naniniwala ako hindi siya kakandidato dahil siya nagsabi nun siya mismo nagsabi na kaya nga nung hindi na nga siya nangingialam sa politics, kaya nga nag-show business siya, di ba? Kasi kung kakandidato pa siya, para niyang sinunog yung sarili niya. Di ba? Ako, matagal ko nang nung una pa lang na sumama ako kay Isko Moreno, ayoko yung mga style niya. Yung pananalita niya, yung I love you, mahal kita, yung mga gano'n. Ayoko na, nako-cornyan ako doon. Kaya lang ako sumuporta sa kanya kasi nakita ko naman yung ginawa niya. Sinusuportahan ko yung ginawa niya. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya ay paniniwalaan ko. Ang pinaniniwalaan ko lang kung ano yung nakita ko na ginawa niya. Mahirap naman paniwalaan ko yung mga sinasabi pa lang niya na hindi ko naman nakikita. Mahirap yon. Hindi ako gano'n. Ewan ko kayo. Kayo siguro. Kaya yung iba nabobolak. Yun lang. At sana wag nang gano'n. Mr. Isko Moreno. Medyo hindi maganda gano'n. Parang pumapatol ka na sa pinapatulan mo na yung mga style ng
kasamahan mo din mo, no? Dahil lang sa ano, ewan ko. Yun lang, Mayor Isko, dahan-dahan ka, nagagaya ka na kay Boboy Villar. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.